the nation, we're here for you. Friendly companion wherever you are. Giving the latest news and playing the best music that you love. More than 100 stations nationwide, broadcasting live. We are the biggest FM radio network. Radio Natin, Your friendly radio. reaching the entire archipelago. Radio Natin, Your friendly radio. your radio. Radio Natin, Your friendly radio. reaching the entire archipelago. Radio Natin, Your friendly radio. your radio. Radio Natin. Manila Broadcasting Company. DXTC 95.9 Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KITSP. Sa inyo na ang mga balitang ihahati ng Radyo Natin Balita. Mga maiinit, nagbabagat, makabuluhang mga balita sa Radyo Natin Balita. Mga balitang nakalap mula sa loob at labas ng ating bansa. Radyo Natin Balita. Ito lamang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Radyo Natin Balita. Di magkaka. DXTC 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City sa proud member of the KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas of MBC Manila Broadcasting Company or Media Group. Itama po ang inyong mga orasan, ang oras sa buong kapuluan at 3 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magandang umaga Central Mindanao. Welcome aboard sa Radyo Natin Balita. Ngayon ay araw ng Miyerkules, ika-21 sa buwan ng Abril 2026 at ika-5 sa buwan ng Julhadja 1447 sa Islamic Isra Calendar. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer KBP License, RPB Jawaril, at sa aming news head, Miss Noronisa Mamital Kusin, at sa aming mga media technician, ako po ang inyong makakasama sa loob ng 30 minuto. Radyo Natin Caroline Abbas. Apat na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na nahatid sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al-Rais Ventures Corporation sa pamamahala ni Manager Abidin E. Ali at ng Green Pharmacy. Para sa mga preskong gamot, hanapin lamang ang Green Pharmacy na makikita sa tapat lamang ng People's Palace in Suat Avenue, Cotabato City. At hatid din sa inyo ng Glang Eye Care Clinic located at Sinsuat Avenue, Cotabato City. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at bago natin dakuan ang ating mga balita. Alamin muna natin ang lagay ng panahon. At ang ating ulat panahon ay nihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM Cotabato City Field Office sa pangunguna ni MP Minister Bailing Ismantawil at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Honorable Abdurraouf Imakakuwa katuwang ang DXTC radyo natin na maging alerto at laging handa mga kabang samuro. At para sa ating ulat panahon,
Ang Estalis ay nakakaapekto sa Mindanao. Ang rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay makakaranas sa maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot ng Estalis. Posible ang pagbaha o pagguho ng lupa tuwing may matinding pagkulog at pagkidlat. Ang hangin ay nasa mahina hanggang sa katamtaman na nagmumula sa direksyon ng silangan hanggang hilagang silangan at ang alon sa mga baybaying dagat ay magiging banayad hanggang sa katamtaman. Ang temperatura ay nasa 34.0 degrees Celsius hanggang 23.0 degrees Celsius. Ang heat index ay nasa 41 degrees Celsius. Sumikat ang araw alas 5:33 ng umaga at lulubog si Haring Araw alas 5:51 ng hapon. At yan ang ating ulat panahon mula sa DOST Pag-asa Cotabato. Ang ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BAR Cotabato City Field Office sa pangunguna ni MP Minister Bailing Ismantawila at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Abdurraouf Imakakua, katuwang ang DXTC. Radyo natin na maging alerto at laging handa mga kabang samuro. Pitong minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na nahatid sa inyo ng Ministry of Labor and Employment or MOLIBAR sa pamahala ni Minister Dato Muslim N.G. Sema Oroba Pamosa at sa kanilang General Director Dato Abutazil Jr. 8 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga para sa ating pangunang balita. Isang malawakang suporta ang ipinagkaloob ng iba't ibang lokal na pamahalaan or LGU kapwa mula sa loob at labas ng Bangsamoro Region para sa pagpapatupad ng Bangsamoro Camp sa Transformation Project Phase 2. Ito ay kasunod ng serye ng mga pagpupulong kung saan nakipag-ugnayan ang project team sa mga kinatawan ng mga nasabing LGU. Kabilang sa mga lumahok sa konsultasyon ng mga munisipalidad ng Dato Udinsinsuat, Barira, Lumbayanagi, Gindulungan, Buldon, Matanog, Ampatuan, Dato Hooper, Butig, Ligawasan, Masiyo, Munay at General Salipada Kipindato na isinagawa ang mga pagpupulong sa mga kampong direktang sakop ng proyekto. Kabilang ang Kampa Badar, Kampa Abubakar Asa Sidika, Kampa Busra, Kampa Umar, Kampa Rajamuda at Kampa Bilalab. Ayon sa project team, ang mga pagpupulong sa antas ng munisipalidad ay bahagi na mas malawak na proseso na sinimulan sa barangay LGU. Layunin nito na mas mapalakas pa ang koordinasyon at ang mga mekanismo para sa epektibong implementasyon ng proyekto. Binibigyang diin ang malaking papel ng mga LGU sa matagumpay na Bangsamoro Camp sa Transformation Project Phase 2. Sila ang titiyakan na ang mga layunin ng proyekto tulad ng pagpapataas ng akses sa serbisyong panlipunan at pang-ekonomiya sa mga target na komunidad ay may sakatuparan at mapapanatili. Sampung minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, bumisita si Badrudin Batch Ibrahim,
Base Commander ng Enter Guard, Base Command kay Anwar S. Alamada, Chairman ng Ad Hoc Joint Action Group dito sa Cotabato City. Noong araw ng Martes, layunin ng pagbisita ang ipahayag ang patuloy na pakikiisa at suporta ni Ibrahim sa mga kasalukuyang inisyatiba ng ADJAK. Sa pagpupulong muling pinagtibay ni Ibrahim ang kanyang pagiging kasapi ng United Bangsamoro Justice Party, ang partidong pampolitika na kaakibat ng Moro Islamic Liberation Front. Binibigyang diin niya ang kanyang patuloy na pagkikisa sa mga adhikain ng UBGP at ng mga organisasyong katuwang nito. Tinanggap naman ni Chairman Alamada ang pagbisita at nagpahayag ng pasasalamat sa ipinakitang suporta at paninindigan ni Ibrahim. Bagamat hindi nagbigay ng karagdagang detalye ang magkabilang panig hinggil sa naging nilalaman ng kanilang pag-uusap, tinuturing ito ng mahalagang bahagi ng patuloy na ugnayan at koordinasyon ng mga grupong sangkot sa proseso ng kapayapaan sa rehiyon. Ang ADJAK ay isang mahalagang mekanismo na itinatag bilang bahagi ng kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan ng Pilipinas at ng MILF. Ang pangunahing layunin nito ay tumulong sa koordinasyon at pagpapatupad ng mga usaping pangseguridad sa buong rehiyon. Samantala, ang MILF ay nananatiling isa sa mga pangunahing aktor sa peace process sa Mindanao. Gumanap ito ng mahalagang papel o gumaganap ito ng mahalagang papel sa pagkakatatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BERMM. Ang UBGP naman ang nagsisilbing political arm ng MILF sa larangan ng elektoral at pampolitika. Labing 3 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa dating mga balita, inanunsyo kahapon ni Presidential Advisor on Peace and Reconciliation and Unity, Secretary Carlito G. Galvez Jr. ang kanyang pagre-retiro sa serbisyo publiko na magiging epektibo kahapon, April 21 na taong kasalukuyan. Ito ay kasunod ng kanyang ika-46 na taon ng walang batid na paglilingkod sa bansa. Sa kanyang naging pahayag ay pinaliwanag ni Galvez na ang kanyang pag-alis sa pwesto ay bunsod ng personal na pangangailangan na binibigyang pansin ang kalusugan ng kanyang asawa at maglaan ng maraming oras para sa kanyang pamilya. Nagpahayag din siya ng malaking pasasalamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa tiwala at pagkakataong ipagpatuloy ang mga programa at inisyatiba para sa kapayapaan. Aniya, lubos akong pinararangalan kay Pangulong Marcos na pagpapalawig ng aking panunungkulan na nagbigay daan upang may pagpatuloy ang ating mga inisyatiba sa kapayapaan hanggang sa yugto ito. Ito ang naging pahayagan ni Galvez. Binibigyang diin niya ang kanyang pasasalamat sa Armed Forces of the Philippines, sa mga peace partner sa loob ng labas ng bansa at sa buong Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity or OPAPRO. Anya ay naging vanguard ng peace process. Samantala, tinanggapan ng Bangsamoro government ang kanyang pagre-retiro at nagpapaabot ng pasasalamat sa kanyang serbisyo sa ilalim ni Chief Minister Abdul Rauf Azami Gambar Makakuwa. Kasabay nito, malugod ding tinanggap ng Bangsamoro government ang bagong talagang OPAPRO Secretary na si Mel Sinina Sarmiento. Inaasahan na ipagpatuloy ni Sarmiento ang mga programa ng kapayapaan at ang pagpapatupad ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro
Sa kabila ng pag-alis sa pwesto, sinabi ni Galvez na mananatili siyang lingkod ng bayan habang buhay. Labing-anim na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, tayo po ay magbabalik after this paid short commercial. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotahuato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitpi, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa Kitpi. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Cacar, Cotabato City. Sa Kitpi, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck-up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cellphone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Bay, siya kapan? Why, Bapa, nana ko din. Bapa. Bagi kako sa walay na nakinog ko adan hindi balita yani man na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na berhasil ka pangingili ko di ako pagkabati sa Quran kaya di ko gere sa mapya nakiugo na makele kupon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuhan Bapa? Kaado na katawang ko. Namba paterunan ka na mapiyay ka-check upin. Do kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check up sa mata. Surlang Eye Care Clinic. Matunang kayo ito Bapa, katawan na kawin dawalalan. Maya ba sa pagkambitya tanan na mapakayat daun kasaki kabawangan ko na mag. Luka buanga sa second floor Sardonyx Plaza. Mbalaka na Gutierrez Avenue do Sensuat Avenue, Cotabato City. Ala inshallah nanalmo ko na magudasukal nalmo ko kando makele kupan. Mga pagali nami, mga pakat nami, ubangilay kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangay kano sa Glang Eye Care Clinic, matun sa second floor, Sardonyx Plaza, Balaka na Gutierrez Avenue, undo Sensuat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nila 0966-024-6066. Kano email ad nila, glangacc@yahoo.com. Angay kanudan sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic.
Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion, and Welfare. Mole Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moleportal.h. Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. When we crave to have fun, yet our tummies want some, everyone is thinking of a crunch. With grilled chicken inside and if deliciously fried, Virginia crunchy chicken nuggets. Here it is, it's extraordinarily crunchy. Virginia crunchy chicken nuggets. It's real chicken goodness, tasty oh yes, crunchy goodness and every bite. Virginia crunchy chicken nuggets. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga. Itama po ang inyong mga orasan, ang oras sa buong kapuluan na 23 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At para sa iba pa nating mga balita, nagpaabot ng pasasalamat si BTA Deputy Floor Leader MP Attorney Suharto M. Ambuluto kay General Carleto G. Galvez Jr. sa kanyang serbisyo, sakripisyo at tapat na paglilingkod sa bayan. Naglingkod si Galvez Jr. na mahigit 40 taon at tinagurian siyang tunay na soldier peacekeeper mula sa mga bakbakan sa Basilan at Marawi. Umangat siya upang maging Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines at pinuno ng OPAPRO. Isa sa kanyang pinakamalaking naiwang pamana ay ang matagumpay na pagpapatupad ng Bangsamoro Organic Law or BOL na nagtataga sa BARM. Kilala rin ang kanyang serbisyo bilang vaccine czar at sa Department of National Defense. Ayon kay MP Attorney Ambuluto, ang Pundasyon ng Kapayapaan at Maunlad na rehiyon ng Bangsamoro na kanyang itinayo ay mananatiling buhay na alaala ng kanyang kadakilaan. Dalawamput 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita bilang pagkikiisa sa pagdiriwang na Head and Neck Consciousness Week. Nitong Abril, matagumpay na isagawa ang isang lay forum sa Bagwa 1 Barangay Lugay-Lugay, Cotabato City.
Layunin na aktibidad na itaas ang kamalayan ng mga membro ng komunidad tungkol sa kahalagaan ng maagang pagtuklas, pag-iwas at tamang pamahala sa mga karamdaman sa ulo at liig, lalo na ang kansera. Naghatid din ang mensahe ng suporta si Barangay Captain Honorable Muhammad Modif Mitimbang. Nagpasalamat siya sa pagdadala ng mahalagang impormasyong pangkalusugan direkta sa komunidad at hinihikayat ang mga residente na maging masigasig sa pangangalaga ng kanilang kalusugan. Tampok sa forum ay ang makabuluhang lektsyon tungkol sa kanser sa ulo at liig na binibigyang diin ni Dr. Shihaina Basilan at Dr. Anika Jane Matandog. Tinalakay nila ang mga karaniwang risk factors para sa babalang sinyalis at mga paraan ng pag-iwas na nagbibigay sa mga kalahok ang mahalagang kaalaman na maaaring makapagligtas ng buhay. Sinundan ito ng isang interaktibong tanong at sagot na bahagi kung saan nagkaroon ng pagkakataon ng mga kalahok na itanong ang kanilang mga alalahanin at makakuha ng karagdagang paglilinaw mula sa mga tagapagsalita. Dalawamput 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, muling inilunsad ni Mayor Abdul Main Baba Abbas ang project Bridging Access to Basic Assistance sa Lim Elementary School, Barangay Semba, kahapon ika-21 sa buwan ng Abril 2026. Kanyang binigyang diin sa kanyang naging mensahe na pantay-pantay ang lahat ng residente ng Dato Udin Sisuat sa kanyang administrasyon at lahat ay makakatanggap at magbibenepisyo sa mga serbisyo sa proyekto na ito. Ang Project Baba ay flagship program ng lokal na pamahalaan ng Dato Udin Sisuat na layunin ilapit ang mga serbisyo sa mga komunidad. Layunin nitong magkaroon ng responsive, inklusibo at abot kamay na serbisyong publiko sa pamagitan ng pagtatag ng isang centralized na mekanismo ng tulong direkta sa level ng barangay na nagbibigay pansin sa mga nasa laylayin ng lipunan at higit na nangangailangan ng mga sektor sa bayan ng Dato Udin Sisuat. Dalawamput 9 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Matagumpay na naisagawa kahapon ika-21 sa buwan ng Abril taong kasalukuyan ang kauna-unahang pagbaba ng programang Naina sa barangay. Ito ang unang pagkakataon na inilunsad ang nasabing programa sa mga barangay ng Panaten, Damaniug, Ibutigan at Pinarin, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Ang Naina sa barangay ay naglalayong palakasin ang kaalaman at kapasidad ng mga barangay opisyal sa pamagitan ng basic seminar on barangay legislative power. Tinalakay rito ang mahalagang paksa ukol sa pamahalaang barangay, pati na rin ang mga tungkulin ng punong barangay at sangguniang barangay. Bahagi rin na nasabing programa ang pagsasagawa ng 40th Sangguniang Bayan Session at isang paralela open forum at community consultation kung saan nagkaroon ng pagkakataong makipag-ugnayan at direktang makinig sa boses ng mga PO, CSO sa komunidad.
31 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, natanggal na sa posisyon or pwesto bilang Deputy Speaker ng Bangsamoro Transition Authority or BTA Parliament si MP Attorney Lanang Ali Jr. matapos magkaroon ng motion na ibakante ang kaniyang posisyon kahapon. Araw ng Martes, ika-21 sa buwan ng Abril, taong kasalukuyan, iniharap sa plenaryo ang motion upang ideklarang bakante ang posisyon ni Ali bilang Deputy Speaker. Matapos ang deliberasyon, pinagtibay ng mga membro ng Parliament ang motion na nagresulta sa kanyang pagkakatanggal. 32 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga para sa ating panghuling balita. Formal na dumalo at tinanggap ni Chief Minister Abdurraouf Sami Gambar makakuha ang bagong building ng Office of the Chief Minister Satellite Office sa lalawigan ng Basilan na ginanap na turnover ceremony. Ang nasabing pasilidad ay bahagi ng inisyatiba upang gawing mas mabilis at direkta ang paghatid ng mga serbisyo ng gobyerno sa mga mamamayan ng lalawigan. Sa naging mensahe sa kanyang naging mensahe, binibigyan ni Chief Minister makakuha ang kahalagahan ng OCM Satellite Office bilang direktang ugnayan para sa mas mabilis na aksyon mula sa regional na pamahalaan. Inaasahang makakatulong ang pasilidad sa pagpapalakas ng lokal na ekonomiya at pagtugon sa mga hamon tulad ng pagtaas ng presyo ng krudo na nagkakaapekto sa transportasyon at kalakalan sa rehiyon. Ang proyekto ay naisakatuparan sa pamagitan ng suporta mula sa European Union sa ilalim ng Support to Bangsamoro Transition o Subatra Program, katuwang ang United Nations Office for Project Services. Layunin ang pagtatayo ng satellite office na ito na magsisilbing sentro ng koordinasyon para sa mga programa sa kalusugan, proteksyon ng panlipunan at suporta sa pangkabuhayan ng iba't ibang mga ministries at offices ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Tatlumpu't-apat na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At yan na po ang kabuuan ng ating radyo natin na balita. At ang ating radyo natin na balita ay hatid sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al Rais Avengers Corporation na sa pamahala ni Manager Abidin E. Ali at ng Glang Eye Care Clinic located at Sinsuat Avenue, Cotabato City at ng Bagua Lying-in Clinic na matatagpuan sa may Kimpo, Bagua 2, Cotabato City. At ng Search and Service Center located at Don Romana Velo Street, Cotabato City. At also hatid sa inyo ng Niza Beauty Essential Barbie Whitening Soap. 35 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at hello po sa ating butihing admin officer Sir PB Jawaril, kay Binsar Abbas, kay Sabar Kadin, Almera Abbas at kay Munib Emma Malagyat o Malagyala TV from Margas Dato din Sinsuat Maguindanao del Norte. At hello to Simbay Adam. Good morning, ating ma'am. Salam sana watching from Almonte Extension, Purok, Bualan.
Poblasyon Dos, Cotabato City at sa lahat po ng ating mga avid listeners at hello din po kay Beth Eduardo at kay Dodong, kay Carl at kay Shinshin. At ganun din po sa lahat ng staff ni Ma'am or Doktora Zora Glang. Diyan sa may Glang Eye Care Clinic. 36 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa looban ng kalahating minuto. Hanggang sa muli sa ganito ring oras sa timpila na 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer, KBP licenser PB Jawaril, at sa aming news head, Miss Noronisa Mamital Kusin, at sa aming mga media technician, ako po ang inyong nakasama, Radyo Natin Carolina Abbas. Magandang umaga, Central Mindanao. Manatiling nakatutok sa 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di mag